Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na topic dito sa mundo ng crypto. Sabi po ng isang kilalang crypto enthusiast na si X Finance Bull, tapos na raw ang panahon ng ginto or gold. At ang susunod po na bida na dapat abangan ay walang iba kundi si XRP. Marami itong pinapatunayan ngayon dahil nakikita ito bilang mas mabilis, mas matalino at mas swak sa digital na panahon. Kaya ang tanong, bakit nga ba sinasabi na si XRP ang susunod na haligi ng modernong sistema ng finance? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng gold had its run. Now it's XRP's time. Yan, check po natin yung post dito ni X Finance Bull. Yan, siya po yung nagsabi rito na gold had its run. Now it's XRP's time. It's faster, smarter, built for the digital age, and it's positioning to be the bridge currency of the new financial system. While the world digitizes gold, XRP is becoming the rails it moves on. I'm so ready. Are you? Kaya, ayan, paliwanag po natin kung ano po ang ibig niyang sabihin dito. Ayan, kapag sinabi po ni X Finance Bull Run na tapos na ang panahon ng gold at panahon na ni XRP, ibig pong sabihin nito ay unti-unti nang lumilipat ang mundo mula sa tradisyonal na paraan ng paghawak ng yaman papunta sa digital system. Ang gold ay matagal na pong naging safe haven asset. Pero sa panahon ngayon, kung saan mabilis na ang galaw ng pera at halos lahat ay naka-digital na, kailangan natin ng mas mabilis na technology. Ang impact po nito sa market ay malinaw. Habang lumalakas po ang usapan tungkol kay XRP bilang kapalit o karugtong ng role ng gold, mas tumataas po ang posibilidad na dumami ang demand para kay XRP. At kung tataas po ang demand, posibleng umangat din ang kanyang presyo. Ngayon ay bakit po si XRP ay tinatawag na faster at saka smarter? Si XRP ay dinisenyo para sa mabilis na settlement ng mga transaction. Ang gold naman ay kailangan pang dalhin physical. Yan, bilang physical at mabagal po ang kanyang proseso. Si XRP naman ay kayang mag-settle ng transactions in just a few seconds. Bukod dito, halos wala rin itong cost kumpara sa mataas na gastos ng paglilipat or pag-transfer ng gold o fiat money. Kung titignan po natin ang epekto nito sa market, kapag lalo pang nakilala ang bilis at efficiency ng XRP, mas marami pong bangko at fintech companies ang posibleng gumamit sa kanya. At kapag nangyari ito, mas lalaki po ang kanyang adoption na pwede pong magdulot ng long-term price growth. Ano naman po ang ibig sabihin ng pagiging bridge currency? Ayan, pagiging bridge currency ni XRP. Ang tawag na bridge currency ay nangangahulugan na si XRP ang siyang magiging tulay ng mga bangko, payment networks, at iba pang mga financial platforms. Kung dati ay SWIFT system ang gamit para sa international transfers, ngayon ay may option na gumamit ng XRP para mas mabilis at mura ang proseso. Kapag mas marami pong financial institutions ang magsimulang gumamit kay XRP bilang bridge or tulay, malaki po ang magiging epekto nito sa liquidity at sa value ng token. Ibig pong sabihin, hindi lang siya speculative asset, kundi actual utility asset na asset po na may tunay na gamit sa real world finance. Ngayon ay paano po ikino-compare itong si XRP sa gold dito? Ayan, ang base po sa infographics na ito ay meron pong masasabi nating may tatlong pagkakaiba po dito. Una ay ang scarcity at saka supply.
Ang gold ay limitado dahil natural resource ito. Sa XRP naman ay may 100 billion total supply na naka-preset na at kontrolado ng escrow. Ang epekto po nito ay predictable scarcity na kayang magbigay ng stability sa kanyang value. Pangalawa ay ang settlement asset. Ang gold ay matagal na pong ginagamit sa trade settlement. Si XRP naman ay nakikita bilang neutral bridge currency para sa modernong sistema. At ang pangatlo ay ang speed at saka liquidity. Ang gold ay liquid globally pero mabagal at mahal ang kanyang movement. Sa XRP naman ay instant at halos walang cost. Kaya kapag tinignan natin ang mga pagkukumparang ito, malinaw na mas practical po si XRP sa digital first economy. Posibleng dumami pa ang mga malalaking posibleng dumami pa ang market players na pipili sa kanya kumpara kay gold. Kaya yan, meron pang iba rito. Kaya yan, hedge against systemic risk, universally recognized value, role in reserves in infrastructure, tokenization and modernization, at saka long-term hedge and store of value. Ayan. Ngayon ay ano nga ba ang papel ni XRP sa modernization ng financial system? Ayan, ngayon ay pati ang gold ay na-tokenize na at nakalagay na rin po sa blockchain. Ang ibig pong sabihin nito ay pati ang traditional na asset ay pumapasok na rin po sa digital space. Ang papel po ni XRP dito ay magsilbing infrastructure na kayang suportahan hindi lang tokenized gold kundi iba pang mga real-world assets. Kung magpatuloy po ang ganitong trend, ibig sabihin ay mas lalaki po ang demand para kay XRP bilang settlement layer ng mga tokenized assets. Kapag lumakas po ang adoption ng tokenization sa buong mundo, mas lalaki po ang chance na sumabog ang presyo ni XRP. Ngayon, ay bakit po sinasabi na si XRP ay hedge laban sa lumang sistema? Ayan, ang gold ay naging protection po ng mga tao sa panahon ng krisis. Pero si XRP naman ay nakikita bilang proteksyon laban po sa outdated financial systems tulad po ng SWIFT. Sa madaling salita, si XRP po ang pwedeng maging sagot sa mga problema ng lumang sistema na mabagal at saka magastos. Ang epekto po nito ay magiging napakalaki kapag mas maraming bansa or institution ang magsimulang kumalas sa lumang sistema at lumipat kay XRP. Mas lalaki po ang adoption at syempre mas lalaki rin ang market value. Kinilala na ba si XRP ng mga institution? Kung ang gold ay matagal nang trusted as a store of value, si XRP naman po ay kasalukuyang nakakakuha ng recognition mula sa mga bangko, regulators at saka fintech companies. Sinasabi rin na posibleng maging standard ito sa mga liquidity solutions na compliant sa ISO 20022 framework. Ang compliance na ito ay napakahalaga dahil nagbibigay po ito ng legitimacy. Kapag mas maraming regulators ang kumilala kay XRP, mas lalaki po ang tiwala ng mga investors. At kapag tumaas po ang trust, posibleng mag-boost ang kanyang presyo sa market. At bilang panghuli, kung titignan po natin ang lahat ng puntong ito, makikita po natin na hindi lang speculation ang dahilan ng hype kay XRP. Siya po ay may malinaw na gamit sa settlement, liquidity at interoperability. Habang ang gold ay nananatiling protector ng yaman sa traditional na paraan, si XRP naman ay lumalabas bilang digital equivalent na mas bagay sa modernong panahon. Sa ngayon, malinaw po na si XRP ay nakaposisyon para maging mahalagang bahagi ng global financial system. At kung tama po ang hula or prediction ni X Finance Bull na tapos na ang panahon ng gold at panahon na po ni XRP, hindi po malayong makita natin ang isang napakalaking pagbabago sa market.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.